Ashley's POV. Medyo madilim pa nang lumabas ako ng hotel kaya nagmamadali akong sumakay kaagad ng tricycle para diretso na sa bahay. Ngayon din ay aalis kami ng mga anak ko. Ngayong alam na ni Aaron na buhay ako at ang anak namin ay baka hindi na maghihintay ng ilang araw iyon at baka kukunin niya na ang kambal. Nang makababa sa tricycle, halos takbuhin ko na ang patungo sa bahay. Kahit medyo mahapdi ang aking pagkababae, ay hindi ko ininda iyon dahil gusto kong makaalis kaagad kami ng mga anak ko. Siguro hindi nilock ni Chang ang pinto kaya pagpihit ko ng doorknob ay bumukas naman kaagad ito. Nagpasalamat ako at hindi nilock ni Chang ang pinto. Kaagad kong pinuntahan ang kambal ngunit tulog pa mga ito. Inayos ko na lang ang mga gamit na dadalhin ko bago ko ginising ang kambal. Kakamot-kamot pa sa kanilang mga mata nang magising ito. Parehong nagtatakang napatingin sa akin. Mama, bakit po? Si Hayden ang una nagsalita. Pagbihis na kayong dalawa dahil aalis na tayo dito ngayon din. Sabi ko sa kanila. Po? Halos hindi makapaniwala si Aliana. Iiwan natin si Lola? Saan po tayo pupunta? Basta mga anak, pansamantala lang ito. Aalis lang tayo sandali, babalik naman tayo. Paliwanag ko sa mga ito. Pero bakit po tayo aalis kung babalik din naman pala tayo dito? Hindi ko na lang sinagot ang kanilang mga katanungan. Pagkatapos magbihis ng dalawa ay kaagad ko na silang pinalabas. Iniwan ko ang papel na nagpapatunay na may perma ni Aaron. Ang papel na magpapatunay na hindi na paaalisin ni Aaron, sila Chang at iba pa na mga nakatira dito. Sumakay kami ng bus patungong Manila. Kailangan kong gamitin ang pera na nakuha ko mula sa nakapatong na mini side table at may nakuha pa akong pera sa banyo. Siguro nakaligtaan iyon ni Aaron. Kinuha ko iyon para gamitin para makalayo sa kanya. Bahala na kung magagalit siya sa akin. Ganoon din naman, galit na siya sa akin noon pa. Umabot pa nga sa pagpapatay sa akin ang galit niya. Third person's POV. Wala ba kayong magandang ibabalita sa akin? Kundi sasalubungin niyo ako na hindi niyo nahanap ang mag-ina ko? Galit na sagot ni Aaron sa mga inutusan niyang hanapin ang mag-ina niya. Mr. Anderson, pasensya na. Hayaan niyo, hindi kami titigil hanggat hindi namin nakikita ang mag-ina niyo. Pangako nito. Dapat lang. Binabayaran ko kayo ng sobra-sobra para mahanap ang asawa at mga anak ko. Kaya dapat ayusin niyo ang paghanap niyo. Inis na sagot niya dito habang nakadekwatro ng upo. Nasa kanyang mini office siya sa probinsya. Ang dami niya kasing ginagawa at pinapatayo sa probinsya na kinaroroonan niya ngayon kung saan dito niya rin nakita si Ashley. Ito pa nga ang lumapit sa kanya at may nangyari pa sa kanila. Ngunit hindi niya nanadatnan pa ito nang magising siya kinaumagahan. Mas lumaki ang galit niya sa asawa ng malamang tinataguan siya nito nang malamang umalis ito sa tinitirhan. Why must you hide from me, Ashley? I was miserable for a few years before I focused on business, and even though I've met several women, I still think about you. Ngayon pa ba kita susukuan na yung alam kong buhay ka? You'll regret hiding my children from me. Tiimbagang habang iniisip ang mga katagang nasa isipan niya. Ilang araw ang lumipas ngunit hindi pa rin nakikita ng kanyang mga tauhan ng kanyang mag-ina. Shit! Ibinato niya na lang kung saan ang kanyang cellphone pagkatapos niyang makausap ang isa sa mga tauhan na inutusan niya na hanapin ang mag-ina niya. Ilang minutong nakalipas pagkatapos niyang maibato ang kanyang cellphone nang muli itong tumunog. Tinatamad na nilapitan niya ang cellphone at pinulot sa sahig. Isa sa mga tauhan niya tumatawag sa kanya. Yes, kaagad na sagot niya dito. Good news, Mr. Anderson. Nahanap na po namin ang mag-ina niyo. Kaagad nabuhayan siya sa sinabi nito. Really? Nasaan na mag-ina ko? Bumalik sila sa dati nilang tinitirhan. Nandito ako ngayon sa dati nilang tinitirhan, Mr. Anderson. Wait for me there. Sabi niya, saka nagmamadaling inayos ang sarili. Ashley's POV. Pagdating namin sa Manila, nakahanap kagad kami ng matutuluyan, ngunit sa isang squatter. Yun pa lang naman ang kaya ko. Habang pinagmamasdan ko ang dalawang mahimbing na natutulog, naiiyak na lamang ako dahil hindi ko man lang sila nabigyan ng magandang matitirhan. Inaplos ko ang buhok ni Aliana. I'm sorry, anak. Hindi ko magawa ang hiling mo na makilala ang amo mo. Nasa maayos na tirahan, higaan sana ang mga tinutulugan niyo ngayon. At masasarap na mga pagkain sanang araw-araw niyong natitikman. Ngunit napakahudas ng ama niyo.
Nasa tiyan ko pa lang kayo gusto niyo na tayong ipapatay. Paano ko kayo pakikilala sa kanya kung siya mismo ayaw niya sa inyo? Sunod-sunod na tumulo ang luha ko. Sandali lang mauubos ang dala kong pera kapag hindi ako nagtipid kaya kailangan ko magtipid. Kinuha ko ang aking cellphone sa tabi ko. Naisipan ko na lang na tawagan sila Chang. Ilang ring pa lang ang narinig ko na sagutin ang tawag ko. Ash? Hoy Ashley! Nasaan kayo ng mga anak mo? Salubong kaagad ni Chang na sagot sa akin. Pasensya na po Chang. Hindi na ako nakapagpaalam sa inyo. Madalian po kasi. Huwag po kayo mag-alala, nandyan po ang contract na magpapatunay na hindi na kayo paalisin sa lupa na iyan. Kaya ka ba umalis dito dahil sa contract? Bumalik kayo dito ng mga apo ko. Ano ba? Dito lang yung mga apo ko. Ano ka ba naman? Namimiss ko ang mga apo ko. Hindi bali na lang sa'yo, matanda ka na. Ibalik mo dito ang kambal. Nagagalit na sabi ni Chang sa akin, ngunit alam kong pabiro niya lang na sinasabi ito. Nasanay na lang talaga ako sa bibig niya. Masyadong malakas kung magsalita at palagi nakasigaw na akala mo'y galit palagi. May nagpunta nga palang lalaki dito, hinahanap ka. Huh? Naisip kong baka sa Aaron na ang lalaki tinutukoy ni Chang. Oo, hinahanap ko yun ng mga bata. Sino ba ang taong yun? Gwapo ba, Chang? Batid kong sa Aaron na tinutukoy ni Chang. Anong gwapo? Panot nga. Kasi tanda ko na siguro lalaki yun. Bakit? Yun ba ang ama ng kambal? Kung yun ang ama ng kambal, huwag ka na sumama sa lalaki yun. Mukha lang mayaman ngunit hindi pasado sa panlasa ko. Mahabang sabi ni Chang sa akin. Palihim naman akong natawa. Alam kong si Aaron ang tinutukoy ni Chang. Hindi naman panood si Aaron. Sa katunayan, pogi pa rin siya hanggang ngayon. Mas lalo pa nga siya naging gwapo sa paningin ko pero hindi niya ako madadala sa kapugian niya. Kung masama ang budhi niya. Ano Ashley? Hindi pa ba kayo babalik dito? Ibalik mo dito ang kambal. Ano ka ba naman? Paano mo mabubuhay ang kambal kung hindi ka makakapagtrabaho dahil wala silang bantay? Kinakawawa mo lang ang mga bata. Ibalik mo sila dito. Ako magbabantay sa kanila. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Muli ay sabi ni Chang. Natahimik na pala ako. Ang lalim na ng iniisip ko. Nabulabog lang ng malakas na boses ng tiyahin ko. Sabihan niyo na lang po ako, Chang, kung wala na kayo napapansin tao na umaali-aligid sa bahay. Babalik po kami dyan pero hindi pa sa ngayon. Kailangan muna namin ipaliban ng mga araw bago kami babalik dyan. Sagot ko dito. Siguraduhin mo lang yan, Ashley. Nasaan ang kambal? Gusto ko silang makausap. Tulog na po sila, Chang. Bukas na lang po ulit. Basta ha, ang usapan natin, bumalik kayo dito. Opo, Chang. Lumipas sa mga ilang araw, naubos na rin ang pera na nakuha ko mula kay Aaron. Hindi rin naman ako makakahanap ng trabaho dahil walang bantay ang kambal. Kapag iniwan ko silang dalawa lang sa bahay, ay baka kung may mangyari pa sa kanilang dalawa. Wala pa rin akong choice kundi umuwi na lang muli sa probinsya. At least ngayon alam kong tahimik na at mukhang tumigil na rin sa paghahanap sa Aaron sa amin. Sakay na kami ng tricycle pa uwi sa bahay nila Chang. Tuwan-tuwang kambal dahil sinabi kong babalik na kami sa bahay ng kanilang lola. Ilang araw ding matamlay sa Aliana sa nilipatan naming bahay. Ngayon ko na lang ulit nakita ang sigla sa kanyang mukha. Pagkababa ng tricycle ay kaagad na tumakbo si Aliana. Si Hayden naman ay kasabay ko lang maglakad. Tahimik lang si Hayden pero kapag nagsalita yan, dahil matanda. At kapag may hindi siya gusto ay kaagad niyang sinasabi ito. Hayden? Tawag ko. Lumingon siya sa akin. Sinabayan ko ito sa paglalakad. Hindi ka ba masayang bumalik tayo dito, anak? Ilang segundong nanahimik ito bago sumagot. Gusto naman, Mama, kasi makikita ko ulit yung kalaro ko. Si Erica. Napaawang ang labi ko sa kanyang sagot. Erica? Sino yun, anak? Nakagiting tumingala sa akin si Hayden. Yung maganda at bagong kapitbahay natin. Nakangiting sagot nito sa kanya ako iniwan sa kinatatayuan ko dahil nagmadali na ito lumapit sa bahay. Napaawang ang labi ko kasabay ng pagkapako ng mga paa ko sa kinatatayuan ko. Nasa pintuan pa lang ako, rinig ko na ang boses ni Chang. Nadatnan kong parehong nag-bless ang dalawa kay Chang. Nang mabaling sa akin ang paningin ni Chang, sinamaan niya kaagad ako ng tingin. Ikaw na babae ka, lalayas-layas ka, hindi ka na naawa sa mga apo ko? Galit na sermon ni Chang sa akin. Kulang na lang ipaluin ako ni Chang sa pananermon niya sa akin. Alam kong mahal niya ang kambal. Mas mahal niya nga ang kambal kaysa sa akin pero mas nakakatuwa dahil mahal niya ang mga anak ko. Ayos lang sa aking mapuno ako ng sermon basta't mahal niya ang dalawa kong anak. Teka, kumain na ba kayo?
Kumain na po, Chang. Bago kami umalis, kumain muna kami. Buti naman. Kala ko naman pinapagutuman mo ng mga apo ko. Nasaan na nga ba ang dalawa? Nawala na naman sa paningin ko. Nagpalingon-lingon kaming pareho ni Chang dahil wala na sa aming paningin ang dalawa. Naglaro na po yata. Sagot ko na lang. Ayusin mo na yung mga gamit nyo. Utos dito sa akin. Papanik na sana ako sa amin dating silid nang may biglang magsalita sa pintuan. You don't need to put your things back in the drawer because you're coming home with me now. Nanlaki kaagad ang mga mata ko. Tila napako sa aking kinatatayuan ng aking mga paa nang marinig ang boses ng lalaking pinagtataguan ko. Hinding-hindi ako magkakamali. Boses iyon ni Aaron. Kaagad ako napaharap sa kinaroroonan nito. Sino ka naman? Kaagad na tanong ni Chang. At bakit ka bigla nalang sumusugpot dyan sa pintuan ng bahay ko? Mas lalong kinabisado ni Chang ang mukha ni Aaron. Teka, parang kilala kita. Ikaw yung negosyanteng abnormal na nagpapaalis sa amin dito. Ang kapal na mukha mo umapak dito. Ano, sisirain niyo na bang bahay namin dito? Kaagad na nakilala ni Chang si Aaron. Abnormal? Halos hindi makapaniwala na sambit ni Aaron. Tinawag siyang abnormal ni Chang kaya kaagad na kumunot ang noo niya. Hindi ko alam pero bigla ko natawa ng palihim dahil sa sinabi ni Chang. Bakit? Hindi ka ba abnormal? Palalayasin mo kami dito pagkatapos nandito ka sa pamamahay ko? Trespassing ang ginagawa mo. Isa pa, may lagda ka na. Hindi mo na kami paalisin dito. Pagkatapos nandito ka, para ano? Personal mo kami palalayasin dito? Nakapamewang na sabi ni Chang. Ako na may hindi na alam kung anong gagawin. Bakit hindi niyo itanong yan sa maganda niyong pamangkin kung sino ako sa buhay niya at ng mga anak niya? Bumaling sa akin ang paningin ni Aaron. Maging si Chang sa akin di nakatingin. Napalunok ako at napayuko. I'm here to get what's mine. Muli ay sabi ni Aaron. Ilang beses ko na sinabi na hindi ka ba aalis dito sa pamamahay namin. Nakapamewang pa rin na pakikipagsagutan ni Chang. Kahit kailan walang inaatrasan itong si Chang. Hindi lang naman lupa ang pagmamay-ari ko. I also own your beautiful miss. Muling tumingin sa akin si Aaron. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi niya. Mabuti na lang wala dito ang kambal. Nasa labas yata or nasa silid namin. I won't let you leave your house and I'll let you stay here if you give me your niece and my children. Aaron made a deal. Nanlaki ang mga mata ni Chang. Anong ibig mo sabihin? Iisa lang ang ibig ko sabihin. I'm the father of twins and it's time for me to get what belongs to me. That your niece hid from me. Madiing sabi ni Aaron na mas lalong nagpaawang sa labi ni Chang. Alam kong nabigla ito at hindi makapaniwala. Nagpapalit-palit ang aking paningin. Napansin ko ang panlalaki ng mga mata ni Chang at nagtama ang aming mga paningin. Totoo ba ito, Ashley? Totoo bang siya ang ama ng kambal? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Chang sa akin. Napapikit ako at muling minulat ang aking mga mata. Oras na siguro para malaman ni Chang. Marahan akong tumango sa kanya. Sa pagtango ko ay narinig ko ang boses ng kambal. Lumabas ang dalawa sa silid namin. Mama, ano po nangyayari? Nag-aaway po ba kayo? Naunang lumapit sa akin si Aliana. Hinawakan niyang kamay ko. Bumaling ang tingin ko kay Aaron na ngayon ay nakaawang ang labi habang nagpapalit-palit ng tingin sa kambal. Kaagad na lumapit si Aliana sa akin. Napatingala sabay tanong nito. Sino po sila, Mama? Inaaway niya po ba kayo? Nguso ni Aliana sa daddy niya. Hindi niya alam kaharap niya na pala ang ama niya. Bakit kamukha siya ni Kuya Hayden? Mas gwapo lang si Kuya pero same sila ng eyes. Komento ni Aliana sa daddy niya. Dahil daddy niyo siya, anak. Gusto ko sabihin ngunit hindi ko magawa. Lumuhod si Aaron at saka niya tinawag si Aliana. Come here, baby. I'm your daddy. Bumuka sa mga balikat ni Aaron para hintayin na paglapit ni Aliana ngunit nanatiling nakatayo si Aliana at mas lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa aking kamay. Mama? Mapagtanong na tawag ni Aliana sa akin. Totoo ba, Mama? Siyang daddy namin? Binalingan ko si Hayden na ngayon nakatitig sa mukha ng daddy niya. Tumulo ang luha ko. Wala na nandito na si Aaron sa kanilang harapan. Magsisinungaling pa ba ako? Siguro oras na para ipakilala ko sa kanila ang kanilang ama. Hindi ko naman ipipilit kay Aaron na tanggapin niya ang kambal. Ipapakilala ko lang siya sa kambal. Wala na akong intensyon na guluhin pa ang kanilang pamilya ni Lara.
Alam ko naman na sila na ang nagkatuluyan. Para saan pa ba at nagawa niyang pikay ng pagkamatay ko? Sigurado akong nagawa niya iyon dahil gusto niyang makasama si Lara at para kapag nawala ako, wala ng marriage na hadlang sa kanilang dalawa. Hindi ko akalaing susugod kaagad si Hayden palapit sa ama niya na open arms na naghihintay na lumapit sila dito. Papa! Kagad na niyakap ni Hayden ang daddy niya. Nakaluhod pa rin si Aaron para mapantayan si Hayden. Dama ko ang pangungulila ni Hayden sa ama niya. Tahimik lang si Hayden. Hindi niya sinasabi sa akin o hinahanap ang ama niya sa akin pero siya pa pala itong mauunang yayakap sa ama niya. Napangiti akong may kasamang luha na tumulo sa aking mga mata. Sinulyapan ko si Aliana sa tabi ko. Nakatanaw ito sa dalawa. Aliana, go na. Yakapin mo ng daddy mo. Wala akong nagawa kundi palapitin siya sa ama niya. Hindi ko rin naman matiis sa mga anak kong nangungulila sila habang buhay. Malalaki na sila at kailangan nila ng ama. Tumingala sa akin sa Aliana. Doon ko napansin na puno na pala ng luha ang pisngi nito. Palihim pala itong umiiyak. Yayakapin ko po si Daddy, Mama. Umiiyak na sabi ni Aliana sa akin. Doon na tuluyang bumagsak ang aking mga luha. Ang tagal ng panahon na hindi nila nakasama si Aaron. Bumitaw sa akin si Aliana at saka ito nagmamadali lumapit kay Aaron. At sa kapatid niyang kayaka pa rin ito. Tanaw ko ang paglapit ni Aliana at open arms siyang tinanggap ni Aaron. Hindi tumigil ang pagbagsak ng aking mga luha habang nakatanaw sa kanilang nagyayakapan. Lumapit sa akin si Chang. Bakit hindi ka sumali doon? Napanguso si Chang. Napangiti ako nang wala sa oras. Chang naman po. Di po ako kasali. Mga bata lang po ang pinunta ni Aaron dito. Sagot ko. Sus! Alam kong sabik din niya na yakapin mo. Tukso ni Chang sa akin. Chang, hindi po. May pamilya na po sa Aaron. May anak na po siya sa ibang babae at alam ko naman na magkasama na sila ngayon. Kaya ayos na sa akin na makilala siya ng kambal. Eh bakit kakaiba yung luha mo? Parang gusto mo rin yakapin ang ama ng mga anak mo. Muli ay tukso ni Chang sa akin. Hindi ko naman nakalain sa dami-daming lalaki dito sa mundo. Yung negosyante pa na iyan ang ama ng kambal. Siya ito nanggigipit sa amin noon pa. Sumbong ni Chang. Anong panggigipit po? Pagpapaalis sa amin dito. Matagal niya na kami pinapaalis dito pero hindi kami umaalis. Then after 5 years, bumalik ulit siya dito para paalisin tayo. Muli kong sinulyapan ng tatlo. Nag-uusap na mga ito. Napansin ko ang pagsulyap ni Aaron sa akin. Tumayo ito na hawak ang mga kamay ng kambal. Naglakad ito palapit sa kinaroroonan namin ni Chang. Biglang bumilis ang tahip ng dibdib ko nang tuluyan itong makalapit sa amin. Tumigil ito sa aking harapan. Iiwan muna namin kayo para makapag-usap. Tinawag ni Chang ang kambal para isama sa loob ng silid namin. Naiwan kaming dalawa ni Aaron. Walang gustong magsalita. Nakatitig lang sa akin si Aaron habang ako'y nakatingin sa ibang direksyon. Why did you hide my children from me, Alip? You hid them from me for 5 years. Hindi mo ba alam na halos mabaliw ako sa kakaisip kung totoo ba na namatay ka? Why didn't you even show me? You didn't even come to tell me you're alive. It took you 5 years before you showed up to me. Madiin na sisi sa akin ni Aaron. Buong tapang kong hinarap ito. Paano ako magpapakita sa'yo? Paano ko ipakikilala sa'yo ang mga anak mo kung sa sinapupunan ko palang ang triplets ay pinapapatay mo na kami? Matapang nasagot ko sa mga pansisisi niya sa akin. What? Nagukunwaring walang alam. Anong what? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Aaron. Pinapapatay mo ako, hindi ba? Para makasama mo si Lara. Of course not. Bakit ko naman gagawin yun, ha? Hali, ang tanga mo. Naniwala ka naman na gusto ko tayong ipapatay? Mas tanga ka dahil naniwala kang patay na ako. Pareho tayo naging tanga. Siya rin pala nga amin na tanga rin pala siya. Isasama ko ang kambal. Ikaw na magdesisyon kung sasama ka o hindi. Hindi kita pipilitin. Bigla ako nasaktan sa sinabi niya. Ang kambal lang ang gusto niyang makasama. Ayos na rin naman na sa akin yun, at least makakasama ng kambal ang kanilang ama. Hindi ako nakaimik. Tumulo na lang ang luha ko at kagad ko itong pinunasan. Ayoko makita ni Aaron na nasasaktan ako, na umiiyak ako. Ikaw ang bahala. Sang-ayon ko pero sa loob-loob ko gusto kong sumama. Pero paano ako sasama kung ayaw niya naman ako isama? Wala ka bang ibang sasabihin?
Muli tanong niya. Napapikit ako ng mariin. Wala. Sige, isama mo yung kambal pero huwag mo akong aalisan ng pagkakataon na makakasama ko din sila. 1 linggo sa'yo muna sila at pagkatapos, ihatid mo sila sa akin dito para 1 linggo ko din silang makasama. Ganoon na lang kasunduan natin. Narinig ko ang kanyang buntong hininga. Okay, that's a deal, Ali. Sang-ayon niya. Nang sang-ayunan niya, sinabi ko kaagad na tumulo na naman ang aking luha. Hindi ko kasi alam kung makakaya ko ba na wala sa tabi ko ang kambal. Nasanay akong kasama at katabi ko silang matulog. Hindi ko alam kung makakatulog ba ako kung wala sa tabi ko ang kambal. Baka magdamag lang akong iiyak. Aaron, tawagan mo ako mamayang gabi bago matulog. Gusto kong makausap ang kambal. Pakausap ko sa kanya. Okay. Ibinigay ko sa kanya ang number ko. Pagkatapos namin mag-usap, tinawag ko na ang kambal para sumama na kay Aaron. Lumuhod ako para mapantayan silang dalawa. Aliana, Hayden, huminga ako ng malalim. Kumuha ako ng lakas na loob para sabihin sa kanila. Kailangan niyo sumama sa daddy niyo, ha? Habang sinasabi ko ang katagang iyon, patuloy naman ang pagbagsak ng aking luha. Ganon din sa Aliana. Kagad na tumulo ang luha nito. Bakit po? Hindi po ba kayo sasama, Mama? Mapait ako napangiti. Hindi, baby. Huwag kang mag-alala. Nadalaw din naman kayo sa akin. Nadalawin ko rin kayong dalawa ng Kuya Hayden mo. Pagpapakalma ko kay Aliana, sinulyapan ko si Hayden. Tahimik lang ngunit umiiyak na pala ito. Niyakap ko silang dalawa. Please, huwag na kayong umiyak. Magiging sad si Mama. Ayaw niyo bang makasama ang daddy niyo? Gusto. Pero gusto din namin kasama ka. Gusto kong sasama ka sa akin. Sa amin. Umiiyak na sabi sa akin ni Aliana. Hindi pwede, anak. Hindi pwede sumama ang mama. Bakit po, Mama? Hindi ka po ba niyayaya ni Papa na sumama sa kanya? Kung ganun bad siya, hindi ako sasama sa kanya. Sigaw ni Aliana. Kagad kong hinawakan ang kamay ni Aliana para kumalma. Anak, hindi. Meron lang talaga mga bagay na hindi na pwedeng ibalik pa. Pagpapakalma ko kay Aliana. Huwag ka na magalit sa daddy mo. Nag-usap na kami. Sasabihin ko ihatid ka dito ng daddy mo at promise magbabanding tayo, okay? Paliwanag ko sa kanya. Kaagad na sinulyapan ni Aliana ang daddy niya. Nakataas sa mga kilay at magkasalubong pa. Hindi ako sasama sa kanya kung hindi kayo kasama, Mama. Dito na lang ako kasama ka. Mataray na sabi ni Aliana. Aliana, muli kong hinawakan ang kamay ni Aliana. Hindi ba't gusto mong makasama ang daddy mo? Hindi ba't matagal mo nang gustong magkaroon ng papa? Tumango ito. Gusto ko, pero mukha naman siyang bad. Hindi kanya sama, kaya ayoko sa kanya. Bad siya, Mama. Hindi kanya sama. Pagsisigaw ni Aliana. Lumapit sa amin si Aaron at biglang binuhat sa Aliana. Nang buhatin niya ito'y bigla siyang sinipa sa mukha ni Aliana. Mukhang malakas ang pagkakasipa ni Aliana. Kaagad na kumunot ang noo ni Aaron. Fuck! Hindi na ako magtataka kung saan ito nagmana. Reklamo ni Aaron sa anak niya. Katulad ka rin ng mama mo. Ang lakas mong sumipa. Patuloy na reklamo ni Aaron. Habang buhat niya sa Aliana, panay naman ang padyak ni Aliana at kung saan-saan niya natatamaan ng ama niya. Panay naman ang reklamo ni Aaron sa bawat pagsipa ni Aliana sa kanya. Ayoko na sa'yo! Ayaw mong isama si Mama! I hate you! Paninigaw ni Aliana. Aliana! Pagpapakalma ko dito pero ayaw nitong tumigil. Galit na siya sa daddy niya. Sumay niya si Aaron sa mga kasama niya. Inilipat niya sa Aliana sa mga tauhan niya. Dalhin niyo na sa banang kambal. Utos ni Aaron. Nang mapalayo ng tuluyan sa akin ang kambal at nang tuluyang mawala sila sa aking paningin, sunod-sunod na naman ang pagpatak ng aking mga luha. Sunulyapan lang ako sandali ni Aaron saka ito lumabas. Nang mawala sila sa aking paningin, padaos-dos akong napaupo sa sahig. Ano ka ba naman, Ashley? Bakit hindi ka sumama? Sermon ni Chang sa akin. Hindi pwede, Chang. Ayokong makagulo. Ayokong makagulo pa ng pamilya katulad ng nagawa ko noon. Kaya ko to, Chang. Kakayanin ko ang pangungulila ko sa kambal.
Isang linggo lang naman. Makakasama ko rin ang kambal. Nasasaktan na sabi ko, kasama na ang pagsakit ng aking dibdib. Kinagabihan hindi ako nakatulog. Tumawag sa akin si Aaron para makausap ko ang kambal, ngunit si Hayden lang ang nakausap ko. Galit daw sa akin sa Aliana. Buong magdamag kong inisip ang kambal. Kinaumagahan umalis ako at lumuwas ng Manila. Sinabihan ko na si Aaron na nasa Manila na ako. Binigay ko rin sa kanyang address ko at kapag ihatid niya ang kambal, alam niya kung saan ako nakatira. After 3 days, miss na miss ko na ang kambal, ngunit kailangan ko rin magpatuloy sa buhay. Nagpagawa ako ng resume para maghanap ng trabaho. Sa isang mall natanggap ako bilang isang sales lady. Bukas pwede ka na mag-umpisa, sabi sa akin ng babaeng nag-interview sa akin. Talaga po? Maraming salamat po. Kaagad na sabi ko dito. Ang saya-saya ko dahil iilan lang ang pinagpasahan ko ng resume at pangatlong pasa ko'y natanggap na kaagad ako. New work, new life. Third person's POV. Habang buhat ni Aaron ang anak na sa Aliana papasok sa loob ng mansyon, panay naman ang paninipa ni Aliana sa daddy niya. Ayoko nga sumama, bad ka! Nilayo mo kami kay mama, bad ka! Panay ang pagpukpok ni Aliana sa dibdib ng daddy niya. Aliana, stop it! Saway ni Aaron sa anak. Ayoko na magkaroon ng daddy! Hindi mo sama si mama, ayoko na sa'yo! Paninigaw ni Aliana. Kunting-kunti na lang ay mapipiko na sa Aaron, ngunit nagpipigil lang siyang masigawa ng anak. Ayaw niya nga sumama sa atin, bakit mo pa ipinipilit? Sagot ni Aaron dito. Dapat pilit mo! Hindi mo pilit sa mama! Ayoko na sa'yo! Doon na lang ako sa kawork ni Tita Ro. Kahit mukhang chongo yun, mabait naman yun dito ulit mo. Paninigaw pa rin ni Aliana. What? Sinong Ro? Tito ko yun! Matari na sagot ni Aliana. I know, but sino sinasabi mong chongo? Nanliligaw yun kay mama. Kapag di mo sundo si mama, pala ka life mo. Baka sagutin na ni mama yun. Muli sabi ni Aliana sa kanya. Kumunod kagad ang noo ni Aaron sa sinabi ng anak. Hindi niya sasagutin yun kung pangit ang lalaking yun. Sagot niya sa anak. Bakit takot ka? Takot ka rin mawala si mama eh. Wala kang unaan ka ni chongo. Muli ay sabi ni Aliana na nagpainit ng ulo niya. May naliligo pala kay Alia. Bulong na lamang ng isip niya. Nasa loob na sila ng mansyon at manghang-mangha ang kambal. Binaba niya si Aliana sa kanapaawang ang mga labi nito habang nakatingala sa kisame at chandeliers. Wow, ang ganda! Manghang sabi ni Aliana at Hayden. Biglang nawala ang pagka-irritable ni Aliana nang makita ang loob ng mansyon. Nandito sila para i-meet ng kambal ang kanilang lola, si Senyora Carmela. Iniwan niya muna sandali ang kambal sa sala. Binili niya muna ito sa isang katulong. Pagbalik niya wala na ang kambal. Lumabas siya at doon niya nakita ang dalawa kasama isa nilang katulong. Nasa garden water fountain ang mga ito. Napangiti na lamang siya na lumabas ng mansyon saka lumapit sa kambal. Masayang-masaya mga ito na naglalaro. Inilalapit ang kanilang mga kamay sa fountain saka ito maghahabulan. Halina kayo sa loob. Pagyaya niya sa dalawa. Kaagad na lumapit sa kanya ang dalawa. Hinawakan ang kamay niya. Nabigla siya sa ginawang paghawak ni Aliana sa kamay niya. Akala niya kasi galit pa rin ito. Galit pa din ako sa iyo. Huwag mo ko kausapin. Nakahalukip-kip na sabi ni Aliana sa kanya saka ito nagtaas ng mga kilay. Si Hayden ay biglang natawa. Maging si Aaron ay natawa sa ginawang pagtataray ng anak niya. Hindi pa ito nagagawa ni Alice sa kanya. Tanging anak niya pa lang ang makapagtataray o nakapagtataray sa kanya. Saan ka ba nagmana? Pabulong na sabi niya kay Aliana. Halatang hindi nito narinig ang sinabi niya. Muli silang bumalik sa loob. Nadatna nila ang senyora na napaawang ang labi na makita ang kambal. Ganon din si Senyor Rafael. Nakangiti ito habang hinihintay ang kanilang paglapit. Oh my God! Halos hindi makapaniwalang bulalas ng senyora. Kaagad na lumuhod ang senyora para yakapin ang kambal. Oh my God! Ang laki-laki niyo na! Bulalas ng senyora. Hindi ako makapaniwala. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng apo. Akala ko hindi na kayo mayayakap. Akala ko wala na talaga kayong mga apo. Hindi pa rin makapaniwala si senyora. Nasaan si Ashley? Kaagad na tumingala si senyora para itanong iyon kay Aaron. Ayaw niyong sumama. Ayaw kong pilitin ng taong ayaw sumama. Sagot kaagad ni Aaron. Kayo po bang mama ng daddy kong bad?
Inosenteng tanong kaagad ni Aliana. Muling napatingala si Senyora sa anak na si Aaron. Siya yung lola natin. Sagot ni Hayden. Anong sinasabi nito, Aaron? Anak mo sinasabihan kanyang bad? Dahil hindi mo sinama kanilang ina dito. Gusto ko rin makita si Ashley pero hindi mo isinama. Ano ka ba naman, Aaron? Reklamo ng Senyora. I told you the reason. I don't want to force someone who doesn't want to come. Kaagad na sagot ni Aaron. Kung lala ko po kayo, pwede niyo po bang pilitin si mama na sama dito? Pakausap ni Aliana. Sure po. Kung yan ang gusto mo, kakausapin ko ang mama niyo. Ayoko rin na malayo kayo sa mama niyo. Kaya kakausapin ko ang mama niyo, okay? Nakangiting sang-ayon ng Senyora. Yay! Kaagad na pagsisigaw ni Aliana, saka bumaling sa ama at dinilaan ito. Natawa ang Senyora sa ginawa ni Aliana, habang si Aaron napahilot sa sariling noo.